Magandang araw, ako nga pala si Jonathan D. Guzman. Ito ang aking vlog patungkol sa kung paano pababain ang blood sugar nang walang iniinom na maintenance. Kung ikaw ay isang diabetic person na laging nangangamba sa mataas na blood sugar, nanginginig, lumalabo ang mata, at newly diagnosed, at napapraning na dahil di mo alam ang gagawin, tapusin mo to hanggang sa dulo. Pero wait, may kukwento lang ako. 2 years ago, nagpunta ako ng emergency. Napansin ko kasing tumabingi yung labi ko. Hindi siya nakapantay sa ilong ko. Natakot ako na baka ito ay stroke. At may test na ginawa at salamat. Hindi pala ito ay stroke, kundi isang Bell's palsy. Ang Bell's palsy ay tatalakayan natin sa susunod. Sa diabetes muna tayo. Na-admit ako ng isang araw at sinabing ako ay hypertensive na at diabetic, type 2. Una, wala lang naman sa akin. Okay lang naman ang pakiramdam ko, maliban sa na-paralyze yung kaliwang mukha ko, hindi ko siya magalaw. Noong nag-research ako tungkol sa diabetes, doon ko nakita at ako ay nagimbal kung gaano kalagim ang pagkakaroon ng mataas na blood sugar. Maaari kang may stroke, maaari kang mabulag, maaari kang maputulan ng paa at marami pang iba. Ilan pang pagsasaliksik ay natuklasan ko na kahit hindi ito ang lunas, naramdaman ko na mayroon pa ring pag-asa. Nag-take ako ng maintenance siguro mga ilang buwan lang. Tinigil ko dahil may ibang paraan para mapababa ang blood sugar ng natural. Ang ginawa ko ay disiplina. Ang resulta, mula 150, naging 85 FBS. Hindi na ako uminom ng metformin o kahit anong diabetic drugs. Ito ang ginawa ko upang mapababa. Hindi ako kumakain ng mga pagkain na nakatataas ng blood sugar. Lohika lang naman eh. Alam mo nang nakatataas, bakit kakainin mo pa? Halos lahat ng pagkain Pinoy bawal sa diabetic. Sa almusal pa lang eh. Kape, 3-in-1, tinapay, only rice sa tanghali at sa gabi, pasta, pansit, cake, lahat po yan. Nagiging sugar yan pagdating sa digestion. Ang hindi pagkonsumo ng asukal o anumang pagkain may asukal ay ang paraan upang mapababa ang blood sugar ng natural. Bakit ko ba sinasabi ito sa inyo? Sinasabi ko to kasi gusto kong maalis sa atin na ang type 2 diabetes ay hindi pang habang buhay na karamdaman kung may disiplina ka lang sa pagkain. Ako'y tumataliwas dun sa mga nagsasabing maaari kang kumain ng kanin, prutas o anumang pagkain nagtatagay ng asukal kung meron kang type 2 diabetes. At merong instrumento na maaaring makapagpatunay kung ano ang mga pagkain na kapagpapataas ng blood sugar. Ito siya. At yung mga nagbibigay ng gamot, ginagawa lang tayong dependent ng mga yan eh. Mga kababayan, nagkalat na po ang impormasyon. Kaya't samahan nyo akong mapagbago ang isipan nating mga Pilipino na once na may type 2 diabetes ka, huwag ka na kumain ng mga pagkain nagtataglay ng asukal. Mag-test ka ng dugo gamit ang instrumentong ito upang malaman mo ang mga dapat mong iwasang pagkain. Hindi lang pang monitor ang silbi nito. Huwag ka po makinig sa sinasabi nila o sa sinasabi ko, kundi patunayan mo sa sarili mo kung sino nagsasabi ng totoo. Test ka. Alright. Hanggang dito na lang at sana'y huwag na kayong mangamba, lalo na dun sa mga newly diagnosed type 2 diabetes. Mayroon pong pag-asa. Disiplina lang. Salamat, tinapos mo ito at hanggang sa muli.